So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Wala raw itong katotohanan ayon kay Castro. Ang galing mo naman, bakit ano ka ba siya? Ano ba siya? Expert ba sa ganitong klase? Expert ba sa bobo talaga? Putang ina niyan. Ganyan ka kabobo. Expert daw ba si Inday? Hindi mo naman kailangan maging expert para magkaroon ka ng pang-amoy. Hindi ka naman siguro tanga para maamoy mo kung ano yung mabaho sa hindi, kung ano yung alak sa ulam. O siguro kung amoy pakbet siya, di sinabi ni Inday, ang aga-aga amoy pakbet. O amoy binagoongan. Hindi, amoy alak eh. Kailangan mo maging eksperto para lang malaman mo kung amoy alak o hindi. Yun lang argumento mo. Pakabobo mo naman, Claire. Alam mo, Oy! Oy! Oy, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Ayan. Oo, kamusta naman kayo? Oh, nag-like and share and comment na ba kayo? Ay, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng ating video una sa lahat, yung mga nagsasabing mahina yung audio nung nakaraang video natin. Laksan nyo lang, Masyado kayong tamad, di kayo marunong mag-troubleshoot. Yun lang, hanggang doon lang yung nakayanan ng ating video presentation. Nasa video na yun eh. Mahina lang talaga yung pero pag vinolyo mo, tsaka pag nakinig kayo, naka-headset para maganda. Pag nanood kayo sa TV, sa cellphone lang, medyo mahina ang sound niyan. Kaya pag nanood kayo, naka-headset para talagang daman-daman nyo lahat ng mga kalabog. Ayun na nga, dito na naman tayo mga bossing, ang inyong pinaka-paboritong walang kwentang vlogger sa YouTube. Another day, another uratan session again with yours truly, Boss D, at pasasakitin na naman natin ng mga ulo, katawan, balumbalunan, puso at kaluluwa ng lahat ng mga kupal, animal, buwisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buho, mga hindot, palamunin, sinto-sinto, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, kuratong baliling, mga demonyo, satanas, Judas, Barabas. Yun na nga, anak ko po. Mainit pa rin ang issue, mga bossing, patungkol sa kahayupan. Sa kahayupan nitong balitang pagtanggal kay General Torre. Pero ano muna tayo dyan? Gagawa tayo ulit ng isa pang video tungkol dyan. Abangan ninyo. Tingnan naman natin mga reaksyon ng mga politiko at ng mga Pilipino patungkol dyan. Pero dito muna tayo update muna tayo dyan sa mga nangyayari sa The Hague. Malapit na umuwi si Banat Bay. Isang linggo na lang pauwi na si Banat Bay. Kaya marami tayo siguradong mababalitaan patungkol dyan sa The Hague. Nagpunta dyan actually ngayon itong magkakapatid. 4 silang nandiyan dyan. Hindi lang namin sinabi. Nung nandiyan ako sa The Hague, nabalitaan ko na pinapatawag silang 4. Di ko lang sinabi. Kasi alam niyo naman, pagka Banateros, may mga information na nakakarating sa atin. Di natin yan sinasabi. Inaantay na lang natin na mangyari bago natin sabihin. Pero ayun na nga, nandiyan nga yung mga magkakapatid, 4 sila at ang alam kong pumapasok araw-araw dala-dalawa. Hindi ako sure kung pwedeng
sabay-sabay yung apat eh. Pero parang nakita ko kanina sabay si Baste at saka si Kitty, si Pulong tsaka si Inday. Ewan ko lang, basta alam ko apat ang pwede, pero parang hiwa-hiwala yata sila. O at ang aking paring Baste pangalawang punta niya na dyan sa The Hague. Tapos ayun nga, nakikain ng humba. Well, at least nakikita natin na ayos naman mga kababayan natin dyan. Nakikita naman natin na okay na sila. Yung mga nag-aaway-away dyan, pinagsabihan na rin niya eh. Ano kayo nag-aaway-away? Ba't ba kayo nag-aaway-away? Ay, away-away. Si Banat Bay nga parang hindi na nga nagpunta ng Switzerland. Ang plano niya dapat magpunta sa Switzerland tapos magmumotor-motor siya doon. Pero because Banat Bay is a nightlife person, sabi ko sa kanya, if you're a nightlife person, Switzerland probably is not for you. Kasi ang may mga nightlife lang sa Switzerland dyan sa may... siguro sa Bern, hindi ko alam eh. Pero yung Bern kasi ang parang capital ng Switzerland. Pero alam ko sa Geneva kahit papaano. Kasi yung Geneva, medyo border yan ng France. Sa Zurich, maaga nagsasara eh. Di pwede kay Banat ba yun? Mamamatay yun pagka pinatulog mo ng maaga sa gabi. Syempre kapag Netherlands, Amsterdam, yan nightlife dyan. Sabi ko nga sa kanya, dun siya sa Hague mag-hotel eh. Kasi maganda yung hotel ko dyan sa Hague sa may tapat ng ano ba yon, yung Barrio Pilipinas yung Filipino restaurant doon. Alam nyo ba na yung Filipino restaurant na yun muntik na daw magsara yun. Buti na lang daw pinadala dyan si Pangulong Duterte. Nung pinadala dyan si Pangulong Duterte, sumusuko na sila sa dami ng mga Pilipino na nagpupunta dyan. Meron nga isang beses pumunta kami doon, ang aga pa sarado na. Yung pala daw, ubos na yung pagkain nila. Walang hiya. PRD is such a blessing. Kahit saan mo talaga dalhin si PRD, nabibless yung lugar na yan. Alam mo ba yaang Hague? Wala daw nagpupunta dyan. Kasi medyo artsy dyan sa The Hague. Wala masyadong papasyalan dyan. May mga malls, okay naman. Pero wala ka talagang pupuntahan dyan aside from malapit din sila dun sa dagat. Pero medyo patay daw yung lugar na yan. Kasi ang pinupuntahan sa the Netherlands, yung Amsterdam at saka yung Rotterdam. Yung Rotterdam kasi nandoon yung kanilang malalaking mga daungan. Nandoon din yung mga malalaking universities diyan din sa Amsterdam. Diyan sa may Hague. Parang medyo maliit lang siya and hindi siya gaanong busy. Pero simula nung napunta dyan si Pangulong Duterte, talaga daw yumabong yung ekonomiya dyan sa lugar na yan. Kaya nga kung matutuloy yung interim release, mga boss, magiging swerte yung bansa na aampon kay Pangulo eh. Kasi ang mga Pilipino, kahit mahirap tayo, we are willing to spend for our beloved PRD. Yes. Kahit na wala tayong pera, mag-spend talaga tayo ng pera para kay Pangulong Duterte. Di ba? Ganun talaga. Yung mga meron akong upload kanina patungkol doon sa pagkasibak kay kay General Torre. Pa-follow upan natin 'yan. Pero yung mga nanonood tas sinasabi nila na mahina yung audio. Malakas yung audio na 'yan. Yan yung audio nung press ko ni. Kasi live kong kanina 'yan, ni-record. So ngayon gawin nyo lang, headset, itodo nyo. Kasi ilang beses ko pinanood dyan, malakas yan Pero mamaya, gagawa natin ng isa pang video yan. Huwag kayong mag-alala.
Oo, kailangan nating i-celebrate yan at the same time. Syempre, kailangan ng mga topic ay ating mapag-usapan. Syempre, tinandin natin ulit yung sitwasyon dyan sa The Hague. Tapos babalikan natin ulit. Magko-content tayo ulit patungkol dyan kay Torre. Magko-content tayo ulit patungkol dyan sa dyan sa flood control. Hindi natin dapat bitawan yung flood control, ha? Kasi sinasabi ko nga sa inyo, baka mamaya yung pagtanggal dyan kay Torre, moro-moro lang yan. Oo, pero yung mga nagsasabi na si Torre daw baka ilagay sa NBI, malabo, hindi po siya abogado. Tsaka alam naman natin na ilalagay yan si Torre sa mga ahensya na hindi siya qualified. Kasi ganoon naman si Bongbong, mahilig siya maglagay ng mga tao sa mga ahensya na hindi qualified yung tao. Katulad dyan sa PCO, yung USEC na si Claire Castro, tinan mo, underqualified pero nandoon, di ba? Nag-resign daw kunyari pero kita mo nandiyan pa rin, nagkakalat, di ba? Nakahiya-hiya. Yan lang ang bukod tanging spokesperson na tanga. Kaya ayan. Hindi nga, tanga nga eh. Kita mo naman, puro mali-mali yung mga pinapakalat na mga bali-balita. Hindi ba? So, malamang sa malamang yan si Torre ilipat. Pero come to think of it, ano na yan siya? Demotion yan. Kahit na saan mo pa siya ilagay na ahensya ng gobyerno, demotion yan. Pero dahil bopols yan si Torre, tatanggapin niya yan. Kahit anong pagkain tatanggapin yan, aso yan eh. Pero ang importante, pinaka-importante sa lahat, mga bossing, the most important thing is wala na siya sa gobyerno. Wala na siya sa PNP, which is may malawak na kapangyarihan. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kasi sa totoo lang, habang si General Torre nasa PNP, delikado talaga tayo sa PNP dahil kapag ang isang makapangyarihan na ahensya ay nilagyan mo ng gunggong, pulpol, galunggong na namumuno, sigurado delikado talaga yung mga nasasakupan niyan. Kasi tinan mo, sino ba ang mga sineserbisyohan ng PNP? Hindi ba yung mga taong bayan, ordinaryong Pilipino? Di ba sumbungan natin yan? Paano ka magsusumbong sa isang satanas? Hindi ba? Kaya nga kung halimbawa si Torre ilipat sa ibang posisyon, demotion yan. Ginagawa na lang talaga nilang tanga yung tao. So kasi kapag ikaw ay isang pulis, pinakamataas na talaga yung PNP chief. Sabi ko nga pinakamaganda sanang ginawa kasi ni Torre nung naging PNP chief siya. Total naman, naintindihan ko yung kanyang pagpapabibo. Yung pagpapabibo ni Gunggong, naiintindihan natin yun eh. Kasi nga, syempre, meron siyang target. Target niya yung PNP chief. Okay na sana nung naging PNP chief siya, nanahimik na sana siya. Hindi. Tangin na kung ano-anong pinaggagawa, parang ginawang bololoy eh. Parang ginawang buyoyong yung PNP eh, 'di ba? Pinaglaruan eh. Kung ano-anong mga ipinatupad, kung ano-anong mga kabalbalan ang mga pinaggagawa taas ginawang parang mga siraulo yung mga uniformado, 'di ba? Parang pinagboxing. Actually, nung boxing nga daw, yung daanan, punong-puno daw ng pulis na may mga panangga eh. Isipin mo yan, di ba? Trabaho ba ng PNP chief yan, mag-fundraising? Hindi naman. Di ba, malayong-malayo yan. Sabi ko nga sa inyo, kung merong katarantaduang ginawa si General Torre, mantakin mo, natanggal siya sa posisyon dahil lang doon sa hindi niya pagrespeto sa kapangyarihan ng Napolcom. Putangin na niyan, hindi nga nirespeto niyan si Pangulong Duterte, dating Pangulo eh. Hindi niyo tinanggal. Hindi niya nga nirespeto yung simbahan ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi niyo tinanggal. Tapos nung hindi lang nirespeto yung authority ng Napolcom, puta, nag-iiyak na kayo, tinanggal niyo. Sabihin niyo na yung totoo. Na nilagay niyo lang yan dyan kahit na wala naman talagang utak yan. Nilagay niyo lang yan para asarin yung mga Duterte at saka mga Duterte supporters at saka mga KOJC. Yun lang talaga ang rason ba't nyo nilagay yan dyan. Hindi nyo naman talaga balak yan na pagtagalin yan dyan dahil marami din eh. Marami, alam nyo, mababa talaga ang moral ng mga PMAR na mga pulis. Dahil naungusan sila ng isang gunggong na PNPA graduate.
Di natin sinasabi lahat ng mga taga-PNPA, engot ha. O siguro yung mga nag-graduate ngayon, baka mahusay. Pero yung noon, ewan ko lang. So kahit saan mo ilagay na pwesto yan, wala na yan. Talagang napababa lang nila yung moral ng mga opisyal. Kaya siguro ibinalik lang nila doon sa tamang landas. Dahil mahirap nga naman kapag itong mga kapulisan yung nasagad. Dahil yan na nga lang yung ginagamit nila para i-oppress at saka atakihin ng mamamayang Pilipino tapos mabibwisit pa sa kanila. Kaya ayan, sinibak na nila yung anay. Pinagbigyan lang nila. Total naman, sabi nga sa dami ng kasalanan ginawa mo, gusto mo maging PNP chief. Yan na, nag-PNP chief ka na. Hindi ka nga lang tumagal, pero at least nag-PNP chief ka na. Parang ginawa siyang bata. Parang binilan ng isang candy tapos pinatatahimik na. Hindi ba? Kawawang nila lang. Buti nga. Di ba? Pero katulad ng lagi natin sinasabi, bigyan natin ng ibang araw yan. Yan patungkol dyan sa pagkasibak niya, pero congratulations pa rin sa Pilipinas. Congratulations sa PNP. Kasi ang nilagay si Nartates, hindi natin masyadong kilala yan. Pero alam naman natin basta in-appoint ni Bongbong, medyo loko-loko yan. Hindi natin alam kung gaano kaloko-loko ito, pero sana lang maging maayos itong Nartates na ito. Dahil kung di siya mag-aayos, bibigyan natin siya ng pagkakataon, ayusin niya Pilipinas. Kung dati puro drugs lang nauhuli, walang drug lord, sana ngayon may mga drug lord na. Mga sindikato, sana mahuli na din, di ba? Kasi nga, kapag umabuso rin sa kapangyarihan yan, talagang anuhin natin yan. Babatikusin natin. Pero pag nagtrabaho naman na matino si General Nartates, may papalakpakan natin yan. Sige. Dahil dyan mga bossing, dito muna tayo sa isang topic lang na napakaganda. Dito muna tayo magsimula sa sa issue sa issue ng mga Duterte. Kailangan tayo? Kailangan medyo patas tayo, syempre, di ba? Unahin muna natin mga bossing. Etong sinasabi ni Claire Castrong bugok. Na ito daw si VP Sara, mga boss. Ay wala daw naging ineffective. Naging ineffective daw na na Department of Education Secretary. Hindi ko nga naman alam. Etong mga wala namang credentials, ang hilig-hilig manilip, hindi ba? So tingnan natin itong report na to, and then pabulaanan natin yung mga pinagsasasabi nitong tolongges na si Claire Castro na ito. Bangayan sa usaping complete failure umano si VP Sara bilang dating DepEd Secretary. Ang Malacanang may resibo umano para patunayan ito. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Narinig nyo. Meron daw resibo ang Malacanang na si Inday Sara daw ay hindi nagtatrabaho. Ngayon magpapakita din tayo ng resibo na si Inday Sara ay isa sa mga pinakamagaling na naging DepEd Secretary. Aside from, dati siyang pinakamataas sa lahat ng mga cabinet secretary, siya yung pinakamataas ang trust rating. Aside from that, magpapakita rin tayo. Pero pakinggan muna natin yung report ni Tolongges na si Claire Castro. Magaling gumawa ng kwento. Ito raw ang problema kay Vice President Sara Duterte ayon kay Palace Press Yusek Claire Castro sa kanyang personal vlog. Hindi raw kasi matanggap nito na palpak siya bilang dating kalihim ng Department. Gets? Sinabi ito ni Claire Castro sa kanyang personal vlog. Ibig sabihin puro ka-fake newsan yan. Kasi kapag ka-personal vlog niya, fake news yan. She can always say this in Malacanang, but syempre hindi niya masabi doon kasi nga baka matanong siya matatalinong mga media doon tungkol sa anong datos meron ka. Baka wala na naman, nganga na naman yan. Kaya doon na lang niya sa personal vlog ilalabas kasi nga doon mga tangay nanonood katulad niya. Mga boboy nanonood doon katulad niya. Kulto nila yun
So, dilaan sila ng sugat doon. Kaya sa personal vlog niya na inilabas. With education, kaya ngayon, nililihis nito ang usapan sa Pangulo. Ang pinag-uusapan dito, kung complete failure ka ba sa pagiging DepEd Secretary. So, nung di niya masagot, gawa ng kwento para siraan naman ng Pangulo. Di kasi siya, ano mo, Claire Castro? Tinanong mo kasi siya Tinanong siya, kasi sinabi mo, so yun ang sinabi ni Alvin, VP, you are a complete failure daw. Anong gagawin ni Inday? Hindi naman siya katulad nyo na bubuhatan niya yung sarili niyang bangko kasi hindi ganyan mga Duterte usually yung mga Duterte, when you ask them questions, papabayaan nila na yung trabaho nila yung magsasalita on their behalf. For example, si Pangulong Duterte, tinanong siya dati, sabi, PRD, do you think, bago siya matapos bilang presidente, sabi niya, PRD, you think na job well done ka as a president? If you rate yourself, sabi nila, how do you rate it from 1 to 10, 10 being the highest? Anong sagot ni Pangulong Duterte? Ako personally, I think ginawa ko ang lahat. I want to go out as a president whom tried everything his best. Yung ginawa niya lahat ng kanyang makakayanan, whom tried everything para maayos ang bansang Pilipinas, sabi niya. So, if I'm gonna rate myself, bagsak ako sa sarili ko because marami akong mga gusto na marami akong mga ipinangako na hindi ko nagawa o marami akong mga sinimulan na hindi ko natapos. So, kung ako, medyo bagsak ako para sa sarili ko. Pero, kasi sabi niya, ang hirap naman talaga na ikaw ang sasagot doon sa mga tanong na mga ganyan. Kasi sabi niya doon sa nagtanong sa kanya, ikaw ang makakasagot kasi niyan kung ako ba ay failure o hindi. Kung ikaw, kritiko ka at sasabihin mo na failure ako, di failure ako. Diba? Pero kung ikaw, objective ka na tao, kung ikaw ay patas ka na tao, tanungin mo sarili mo, failure ba ako? Isa lang naman para masagot yan. Lumabas ka sa kung saan ka man naroroon. Tapos tingnan mo yung paligid mo. Marami bang mga kalsada? Marami bang mga highway? Marami bang mga tulay? Marami bang mga expressways? Noong bang panahon ko, pag lumabas ka, pag naglabas ka ng cellphone, mananakawan ka. Dumami ba adik sa lugar ninyo o nabawasan? Yung mga serbisyo ng gobyerno natin, bumilis ba o bumagal? Yung passport mo, ilang taon na ba? Yung lisensya mo, ilang taon na ba? Sa mga pampublikong ospital, ini-snab ka pa ba? Gano'n na ba kalaki ang coverage ng PhilHealth ngayon? Gano'n na ba kalaki ang take-home mo bilang isang empleyado ngayon? Hindi ba? Alam mo yung ang daming mga katanungan na gano'n na ikaw lang mismo makakasagot. Which is para sa akin, kung ako tatanungin mo, if I'm gonna rate the Dutertes, ako bilang isang ordinaryong tao with bias. With bias. Kasi siyempre, Duterte ako Kaya lang, bakit ba ako naging Duterte? Kaya ako nagkabias sa mga Duterte? Kasi nga, nung panahon ni Pangulong Duterte, naging maganda, maayos ang buhay ng lahat ng Pilipino. So, naging bias tayo, naging maka-Duterte tayo dahil maganda ang nagawa ng mga Duterte nung panahon niya. Ngayon, tanungin mo sarili mo. Ngayon, baliktarin natin. Lumabas ka. Tingnan mo, marami ba nagawa? Hindi ba nagbabaha? Wala na bang drugs? Wala na bang cotton cups? Hindi ba? Wala na bang mga snatcher magnanakaw? Nadagdagan ba yung taon ng passport mo? Naging 15 ba? Hindi naman. Nadagdagan ba yung taon ng lisensya mo? Hindi naman. Nadagdagan ba highway natin? Wala naman. Pero mas mayaman ba ngayon yung mga politiko kaysa noon? Dumami ba NPA ngayon? Nakabalik ba sa kapangyarihan yung makabayan? Hindi ba yun yung mga tanong na ikaw bilang bias na makamarcos, sagutin mo, marami? Kasi pag tinanong mo sila, pag tinanong mo yan si Claire, marami ba nagawa si Bongbong ngayon, 3 taon?
ang sasabihin niyan, bulok ang mga Duterte. O Duterte ang babanatan niyan. Wala kasi siyang alam kung papaano ipagtanggol yung kanyang amo. Kaya lang niya mag-ad hominem. Kaya lang niyan bitaw ng mga maanghang na salita. Pero kung titingnan mo, kung tatanungin mo siya whether may nagawang mabuti yung kanyang amo, baka sabihin niyan yung libreng yung 3-in-1 plus 1 na MRT pa din. Mantakin mo in 3 years time, yun lang yung tumatak sa kanya, yung 3-in-1 plus 1 sa MRT tuwing linggo. So tinanong si VP, ikaw ba ay failure? Hindi sasagutin ni VP, I was not a failure. Hindi sasagutin ni VP yun. Hindi kasi mayabang yan katulad nyo. Minsan, sobrang humble nga ng mga yan. Sa sobrang humble nga nila, kita mo nasa ibang bansa, may mga bodyguard ba? Wala, hindi ba? Sige, sagutin mo, Inday. Diba? So, sino ba namumuliti ka dito? Nagpakita rin si Castro ng mga balitang nagpapatunay na ligwak sa performance ang bise. Sa isa sa mga balitang ito, inamin ni VP Duterte na hindi niya na-review ang K-10 curriculum dahil hindi naman siya guro. At least umaamin siya. Hindi ako guro, hindi ko talaga marireview. Tsaka hindi ako expert yan because she's no expert. But did she get things done? Oo, marami siyang mga naipatupad dyan. Mamaya, papakita ko sa inyo. Taon ka ba dun? Ilang taon siya? Tanga, 1 taon mahigit lang siya dun. Bobo, wag mong tanungin siya kung ilang taon siya dun. Si BBM nga 3 taon walang nagawa eh. Wag mong isipin kasi yung mga nagagawa ni VP Sara. Tingnan mo kung anong ginagawa ng amo mo. Tingnan mo kung gaano kabobo yung amo mo. Wala nang hanap ng flood control project. Mantakin mo, pinagyayabang mo yung isang bagay na personally hindi mo pala chinecheck. Sa loob ng 3 taon, sa sobrang bobo ni Bongbong, ngayon lang siya naghanap ng flood control. Nung malaman-laman niya, wala. Hindi ba? Yan ang walang ginagawang trabaho. Bago mo sitahin si Inday, tingnan mo muna kung may nagagawang trabaho yung amo mo. Baka mamaya, daldal lang kayo ng daldal dyan eh. Hindi lang yung flood control project ang proyekto ng Pilipinas. Marami pang iba. Baka marami pang mga ghost projects, hindi lang sa DPWH. Baka sa lahat ng ahensya ng gobyerno may mga ghost projects dahil kinukonsinti ng bobong amo mo. Yun ang atupagin mo, hindi yung mga ginagawa ni Inday. Mamaya papakita ko sa iyo kung gaano karami nagawa ni Inday at gaano kasaya yung mga guro kay Inday. Sa DepEd, bilang namumuno, ba't di mo nagawa yung mga gusto mong gawin? Ganun talaga. Marami kang gustong gawin pero hindi mo yan magagawa lahat. Ang problema, si Bongbong, walang gustong gawin. Buti pa nga si Inday, kahit paano maraming gustong gawin, hindi lang niya nga natapos. Parang tatay din niya, marami pang gustong gawin sa Pilipinas pero kulang yung panahon. Si Bongbong, tanungin mo anong plano sa Pilipinas, wala talaga siyang plano. Bakit inuna mo ubusin yung confidential funds kaysa trabahuhin niya? Confidential funds na naman. Wala na nga, wala nang impeachment, wala nang makakapagpatunay ng sinasabi mo na yan. A person is innocent until proven guilty. Abogado ka pa naman, tapos bobo ka. Ayusin mo nga. Yung pagiging DepEd secretary mo. Kung wala naman palang alam sa edukasyon ng bise, bakit daw tinanggap niya ang posisyong ito? Samantala, tila binalik ni Castro ang tanong sa bise patungkol sa amoy alak statement nito. Nang mag-resign daw kasi si VP Duterte sa gabinete, amoy whiskey anya ang... Alak. Nakakadiri, 10:00 ng maga, amoy arak. Ano sasabihin tungkol sa alak? Pangulo. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak, ana. Wala raw itong katotohanan, ayon kay Castro. Wala daw katotohanan. Bakit mo sinasabing walang katotohanan yun, Castro? Nandun ka ba nun? Hindi ka pa naman spokesperson nun. Para sabihin mong walang katotohanan yan, dapat nandoon ka mismo sa pangyayari na yun. Experience ni Inday yun eh. Nagbeso-beso sila, isang mabaho yung amo mo eh. Sa lasenggo amo mo eh. Sa hindi naliligo amo mo, kita mo dilaw-dilaw nga ng ipin eh. Laging mukhang malagkit, mas flawless ka pa nga kaysa sa kanya eh. Hindi ba? Paano mo sasabihin hindi totoo yun? Wala ka naman doon. Ang galing mo naman, bakit ano ka ba siya? Ano ba siya?
Expert ba sa ganitong klase? Expert ba sa... Bobo talaga. Putang ina niyan. Ganyang kakabobo. Expert daw ba si Inday? Hindi mo naman kailangan maging expert para magkaroon ka ng pang-amoy. Hindi ka naman siguro tanga para maamoy mo kung ano yung mabaho sa hindi, kung ano yung alak sa ulam. O siguro kung amoy pakbet siya, di sinabi ni Inday, ang aga-aga amoy pakbet. O amoy binagoongan. Hindi, amoy alak eh. Kailangan mo maging eksperto para lang malaman mo kung amoy alak o hindi. Yun lang argumento mo. Pakabobo mo naman, Claire. Alam mo ba, yung mga bata, sasabihin sa inyo, si Papa amoy alak na naman. Oo. Oo nga. O yung mga bata, ganyan, alam na nila kung amoy alak. Ano, expert yung mga bata? Di ba? It's so easy to spot, easy to smell. Kung lasing at kung nakainom, madaling maamoy yun. Alam mo, sinasabi niya na, paano? Wala kasinungalingan yan. Expert ba siya dyan? Saan? Utangin na, ikaw ba pagka inamoy mo yung tae at nabahuan ka, pwede mong sabihin na, oh, paano mo nalaman tae yan? Expert ka ba dyan? Hindi ba alam mo yun? Pag naamoy mo, ay, putangin na tae. Di ba? O, ganun nga yun eh. Tae to. Hindi tae yan. O, kailangan mo pa bantikman para malaman mo kung tae yan o hindi? Hindi ba? Bobo? Si Claire wala na naisip. Oh, napaka-inutil mo talaga. Oh, 'di ba 'yun yung kanyang yun yung kanyang argumento. Oh, paano mo nalaman na amoy alak? Sinungaling ka. Paano amoy alak? Eksperto ka ba diyan? Ako nga kahit malayo ako, alam ko na kung kahit hindi ko amoyin, alam ko kung lasing eh. Hindi ba? Yung pa kayo ibeso-beso mo. Siyempre pag nagbeso-beso kayo, maamoy mo hininga nun. Oh, pero magpasalamat na lang tayo kasi amoy alak, hindi amoy gingivitis. Hindi ba? Pero speaking of, hindi ba may mga pinapakita siya na mga comment ng mga kesyo hindi daw successful si VP Sara. Alamin natin coming from mga teachers. Ito yung mga comment ng mga teachers patungkol sa performance ni VP Sara. Tago na lang natin yung kanilang mga identity. Para hindi naman sila pag-initan ng Department of Education ngayon. Yan. Pag sure lang Jude, at the time of VP Sara as a DepEd Sec was one of the breathing time of teachers where we enjoyed our uninterrupted vacations and have our admin officers each school to ease our school-related task na posible man palang mangyari. She gave up the position as a way of making us not suffer the political war she started, yet others were reaping the seeds she sowed. Isa pa. I'm a teacher for almost 20 years now. It was the time VP Sara lang nakaramdam kami that we are valued as educators, and some of her programs like we had 1 month uninterrupted vacation, di ba? Sabi nga yan nga yung inasar, Jurassic ka na eh. Sabi niya kay ACT Teachers Party List, Jurassic ka na sa edukasyon eh. ACT Teachers ka pa naman tapos hindi mo na-implement yan. Congresswoman ka, hindi mo ma-implement yan. O ako, ilang buwan pa lang ako dito, nagawa ko na. O kita mo yung administrative task, tinanggal sa teacher, tuwan-tuwa teacher. Yung uninterrupted vacation, tuwan-tuwa teacher. O, paano mo masasabi na failure siya? O, yung sinasabi kasi na failure siya, sa loob ba ng 1 taon maayos mo yung mahahabol mo yung pagiging late ng mga estudyante natin in terms of mathematics, science, comprehension, yung pagsasalita ng English. Mahahabol ba natin sa loob ng 1 taon? Yun hindi. Kailangan talaga natin baguhin yung education curriculum structure natin. Di ba? That's one. Yan As a teacher, I would say I wouldn't say she's a failure as a DepEd secretary. For one, she made provisions for teachers that no other secretary ever did, including a month-long uninterrupted vacation, clean classroom walls, lessening administrative tasks. She also spearheaded many more programs in DepEd, including SBFP, mental wellness, as well as curriculum reform.
I remember last year, a relative of ours from Leyte met up with us here in Iloilo on their way to Boracay. You can really see the happiness and freedom to travel in her. Oh, di ba? Ang saya-saya ng mga teacher. Oh, ito pa. VP Sara never a failure. Oh, 15 years service as public teacher. It was only in her time that we enjoyed a 1-month uninterrupted vacation. Tuwan-tuwa teacher. She fixed the system starting from prioritizing the teacher's welfare that we enjoy up to the present. 11 years in the service. It was time of VP. Secretary are valued. 30-day uninterrupted break. Di ba? Yung moral ng mga teacher ang importante. Ito pa isa. Ayan the best DepEd secretary. The truth is, it was only during VP Sara's time as secretary, teachers were able to really feel the essence of summer vacation. Ito pa isa. In fact, masaya pa kami sa pamumuno niya as DepEd secretary. It's very ironic na yung mga nag-iingay na failed leadership, si VP Sara's the majority hindi galing sa DepEd. Hindi ka naman pala galing sa DepEd Daldal ka ng daldal, Claire Castro. Ayan. Hands-on, empathic, and genuinely understands the needs of the teacher. It wasn't a failure. It was complete success because for the first time, there's a DepEd secretary who's focused on the teacher's welfare. 22 years in service. In DepEd, VP and Secretary Sara is the best DepEd secretary, di ba? Ito pa, VP, you're the best. Don't worry. For me, as a retired DepEd employee, you're 1 in a million. Di ba? May mga ganun ba? May nagsasabi ba kay Bongbong 1 in a million? 1 in a million, adik. Di umano. As a teacher, she was the best DepEd ever. Yan ang sabi niya. She's not a failure as a DepEd. In fact, she's the best DepEd secretary on education. She did her best and lifted the morale of every educators. Best indeed. Ito pa. Serving 30 years. VP is not a failure. Appreciate her efforts because I find comfort during her management. Mabuhay po. Mayroon bang galit na nagsasabing mabuhay? Not a failure daw si Inday. Ramdam ko ang genuine heart mo for us. Mga yan umiiyak pa nga kami nung nalaman naming you resigned as our secretary. Mayroon bang galit na ganyan? As a teacher, 15 years, VP Sara, best DepEd secretary. 15 years. Ito, isa pa. The list of yung mga ganitong comments goes on and on. And this is coming from yung mismong taga-DepEd. Yung mismong nasa loob ng DepEd, which is mga empleyado ng DepEd, at saka yung mga teachers mismo. Na masaya sila. Masayang-masaya sila kay VP Sara as DepEd secretary. Tapos, i-discredit lang ng vlogger na bobong abogado na binabayaran ng buwis ng taong bayan para maging attack dog lang against the Dutertes. Di ba? Yan tayo. Kaya sabi ko nga pwede mong siraan ng mga Duterte pero hindi mo kayang sirain. So, isa na naman itong patunay na itong si Claire Castro ay isang fake news peddler. Na si Claire Castro isang abogado na hindi nag-iisip. Sabi nga ni Rodante Marcoleta, ang abogado always lays the predicate, sabi. Pero itong si Claire Castro, alam naman na natin na kung merong mga magagaling na abogado at may mga tangang abogado, nandoon yan si Claire Castro sa mga tangang abogado. Update naman tayo mga bossing. Diyan sa The Hague, pakinggan natin ang reaksyon ni Baste Duterte patungkol sa mga kaek-ekan. Mga walang kakwenta-kwentang pinaggagawa ni Bongbong sa pagbisibisita sa mga nasalanta sa mga ghost projects ng flood control. Claire Castro, ito panoorin mo ito na. Bonoan
ng DPWH? Ganito yan. Ang tingin ko lang dyan, pag yan, yung issue na yun, nawala lang na parang bula. Kasi ginagawa niyang press release yan ngayon eh. PR, ano niya eh, PR stunt niya. Na pupunta sa doon, kunwari, oh, may nangyari talaga. Tapos walang makukulong na congressman o kahit sinong politiko, walang makukulong sa mga flood projects na yan. Ibig sabihin, palabas lang yan lahat. Diba? Kung serious talaga siya, sabi niya na, diba? Alam niya, may tinuro na siya, may mga pangalan ng mga kumpanya ng contractors na in-expose niya, then why not file a case? Kung talagang gusto mo ipakita sa tao, okay, you want to redeem yourself, kulong ka dyan, kahit isang congressman lang. Yung mga nasa Committee on Appropriations po na nag-approve ng mga insertions, kung dapat gawin dyan, yung mga pinakamalalapit sa kanya. Sa ano? Yung Presidente, Speaker, at saka yung committee chairman na dating Saldi po. Si Saldi po. Saldi po. For a while, diba? Tapos ngayon may bago. Yan. Reason ko yung Saldi po. Kasi yun na nga. Pag tumahimik yan lahat bigla, tapos wala talagang resulta, na concrete result, na may nakulong, may nakuhan, somebody filed the case against somebody, cooking show. Cooking lang na. Mayor Paste, on a different matter, sir, may you share to the entire Filipino community what's the reason behind why your father is 4 children to appear before him for a family visit? Pero before that, tama yung sinasabi ni Baste eh. Yung mga pagpunta-punta ni Bongbong diyan sa mga ghost projects na yan, ano na yan, kabalbalan na yan, bakit? Paano meron yan mapapakulong na congressman, mapapakulong na contractor, mapapakulong sa sa DPWH na mga district attorney, district engineer, mga DE? Paano may mapapakulong yan? Ultimo nga itong kanyang gunggong na secretary sa DPWH, si Bunuan. Nakita niya na ang dami ng kabulasugan, hindi niya pa tinatanggal. Oo nga, hindi niya pa tinatanggal. Mas nauna niya pantanggalin si Torre na hindi lang sumunod sa Napolcom o sa hierarchy. Walang perang walang perang involved, walang bilyong-bilyong perang involved. Nauna niya pang tanggalin. Kesa dito sa DPWH secretary niya na obviously kinonsinte lahat itong mga ghost projects na ito at hindi tinutukan. Ngayon niya sabihin na merong talaga siya, na seryoso siya diyan sa pagsugpo ng corruption. Kung ultimo yung source ng corruption at yung ulo ng may mga iskandalo nandiyan pa. Patuloy na nanunungkulan. Mano ba naman na suspendihin mo na, ipa-hold mo na siya, tapos magpa-imbestiga ka na? Paano siya ang mismo mag-iimbestiga? Si Bunuan na mag-iimbestiga nung kabulastugan na sila din ang gumawa? Bobo, di ba? Tinanggal mo si Torre dahil lang sagirian doon sa tinanggal na tao na hindi niya pinapaalam sa inyo. Wala namang perang involved doon. Wala namang bilyon-bilyon in fairness kay Torre. Pero bakit nauna niyo pa siyang isakripisyo kaysa kay Bunuan? Baka kasi si Torre yung pinaka walang utak. Baka ito si Bunuan, baka kapag kasinibak nyo ito at maging baka it will sabi nga nila, it will open a can of worms. Baka gano'n na kapag sinibak nila si DPWH secretary, baka magbukas yan ng napakaraming takip ng lata ng napakaraming bulate. Baka lumabas ang kabulastugan, tapos isa sa mga bulate na yan konektado pa sa Malacanang. Diyos ko po. Yan yung sinasabi ni Baste na moro-moro lang yan, style bulok yan. Kilala niya na lahat yan. Yung doon nga daw sa Benguet yung congressman daw na
nagpondo ng proyekto na yun, tumakbo pa daw sa ticket niya. No, ba't hindi niya mapangalanan? Wala siyang mapangalanan ng mga kontraktor, mga may-ari. Tapos yung mga congressman, hindi rin niya mapangalanan. O ano yan? Bullshit lahat yan, maniwala kayo. If it's possible only, sir. Naman talaga na, siguro gusto lang talaga makita niya kaming lahat. Wala man siya sinabi specific talaga na reason. Ikaw, alam mo? Nag-text na siya bigla ng isang, through call yun eh. Tapos ako ang balitan sa inyo. Tapos lumapit as si Papa sa mga. Out of nowhere lang. Serious reason actually. It's just, out of nowhere, gusto niya lang kami lahat. una nila ng strength. Thank you. Matutupad po kaya yon na makita niya kayo kayong apat this week? Tomorrow? No. 29 na tomorrow. Dili ba? No, tomorrow. Within the week. Within the week. Is there a message from the former president sa lahat ng mga milyong-milyong supporters niya na until now, almost 6 months already, still coming here outside the ICC detention facility? Hindi pa ba daw kayo napapagod? Can you tell him tomorrow that we will never be tired? Sila hindi talaga titigil hanggang hindi ka makagalabas. Right. Ngayon, papunta raw dito si Trililing. Mag-aabot pa kayo dito? Trillanes? Oh my God. Ano na to? Mayor, may iba po tayo. Mayor, may iba po tayo, Mayor. Set up na naman yan ng boxing ring na wala ako. Wala na bang match kitore? Wala bang match kitore? Ayaw na kung hintayin, magka-uwi. Mayor, nabanggit niyo po ba kay PRRD regarding sa mga flood control na investigation na ginagawa? Nabanggit ng kapatid ko. Wala naman siyang comment na ayun na nga. Kasi pag alam ko kasi mayor ako eh. Costing ng project, yung proyekto tama ba, hindi overpriced, hanggang implementasyon, yung process talaga kung paano ka gagawa ng project. Pag sinunod mo lang yan, hindi masisira yung mga tinatayo mo na infrastruktura. Anton, meron pa? Yes, Mayor, last na lang po. With regards po sa public and private partnerships, para paunlarin ang Davao International Airport, 3 companies which include Telinvest, Gokongwei Group, and Changi Airport of Singapore. Ay interested po ito sa operate through private-public partnership or PPP. The Davao International Airport via according to Transportation Secretary Vince Dizon. Your comment po on this matter. Okay, so maganda na tinanong mo yan kasi for the longest time, hindi kasi ako kasi ginagawang propaganda against my term as mayor sa LGU, yung airport na yan. But in fact, CAAP yan. It's a national agency, under rin sa national agency, CAAP. Tapos, dapat ililipat na yan na maging sa region. Become a Davao regional airport. Under the region na siya. So, may board yan under ang mag-a-appoint yung Regional Development Council. So itong mga kalaban natin, yung mga opposition, hindi naman kalaban talaga, pero yung mga naysayers natin, sinasabi nila na Davao City is not taking care of that airport. Pangit daw ganun. Hindi naman talaga yan responsibilidad ko. Nandyan siya sa Davao, but it's for the region. So itong papasok ang tingin ko maganda kung Changi Airport talaga. Okay. Yung mapipili ng PPP. Kasi otherwise, sino yung the other two? Sa Gokongwei Group at saka yung Gokongwei. Yes, at saka Philinvest. Wala naman akong problema yan sa dalawang yan. Pero ang trabaho talaga ng Changi Airport is gumawa ng airport. Yung Philinvest, real land estate development. land Si Gokongwei, Cebu Pacific. So, meron silang mga aeroplano. But if you look at Singapore at yung airport nila, it's one of the best in the world, if not the best. So sana kung interested talaga yung Changi,
Pero it's a national decision. Hindi yan sa local. Okay. Thank you, Mayor. So matagal na yung ganon, siguro dahil di rin nila inaayos, alam nyo na si Tintin, pag may magandang mangyari sa Davao, magagalit si Tintin, tsaka yung bangag. Ay, salamat. Mayor, sa tingin niyo po ba may pananagutan din si Speaker pagdating dito sa flood control? Kasi halimbawa po, yung sa Negros, diba, tinanggal nila si Arnie Tevez. Ngayon, yung dating budget ni Arnie Tevez doon for the whole district is 2 billion. But now, under dito ngayon, binigay kay Speaker yung responsibility sa Negros na 1.9 billion, allegedly yung palang ay flood control. Wala pa yung iba. So, may pananagutan kaya dito si Speaker na sa mga flood control na ito? Ano sa tingin ninyo ang opinion nito dito? Tama yung sinabi ni attorney kanina. Magsisimula talaga yan dyan sa pangalan ng committee ba na yun? Appropriations. Dyan mo makikita kung paano nila inallocate yung pera. And kung makita talaga may tinayo, or kung may tinayo substandard, o talagang walang tinayo, gano'n. Probably. Pero alam nyo, actually, somehow, tama naman yung sinabi nila that they cannot investigate themselves. Tama yon. Kasi talaga, alam nila na wala silang tiwala sa mga sarili nila. Andyan naman yung executive, kaya nga, yung presidente talaga dapat ang tatanungin. Kailangan niya, kung serious nga talaga to siya, buksan niya. Mayor Baste, do you have a message to the entire Filipino community supporting your father? Mahal na mahal ko kayong lahat. Mahal na mahal kayo ni Rode, Papa nako. Kaayog yun. Salamat sa lahat ng suporta nyo. Mabuhay kayo. Huwag kayong titigil para sa tunay na pagbabago. Andyan na tayo. Ituloy-tuloy lang talaga natin to. Nakita nyo na yung transformation. Midterm elections, maganda yung resulta natin. Hindi ko lang alam kung bakit nakalusot yung dalawang LP na hindi man lang lumabas ng bahay. Pero the Philippines, the country is evolving into something better. Kita nyo yan. Kasi kami sa Davao, matagal na kami. Di kami gumagamit ng pera. Eleksyon. Ang sinasabi lang namin, kung may magbigay ng pera sa inyo, tanggapin nyo. Pero sino yung tingin nyo? Yung mismong kandidato na makapagbigay ng pagbabago, na magagandang maayos yung lugar nyo, yun yung piliin nyo. Kasi yung pera niya, ginauto lang kayo ng mga politiko na yan. So yan, nakita natin, we've observed that nung midterm elections. Na kiniklaim pa talaga ni Bangag na okay daw yung resulta. Pero yung nagsimula yon, ang pinagyabang niya 12-0. Basta kung ano yung ginasabi talaga ni Bangag, ano sinasabi niyan, hindi niya gagawin yun. He always does the opposite. Diba? Sinabi niya, hindi niya ipapadala to ng tatay namin sa dito. Anong ginawa niya? Kabaliktaran. Pag may sinabi yan, ang kabaliktaran niyan ang gagawin. Kasi yung utak, wala na, baliktad na rin. Gumulong na yung utak niyan. Mayor, anong masasabi niyo tungkol dun kay yung bangayan ngayon between Torre and Napolcom na nagkakaroon sila ng konting dahil ba sa tingin niyo sa yabang ni Torre kaya nagkakaganyan? Pera yan. Pera. Hindi ko lang alam saan nila o anong yung paggawa yan. Pero pera talaga yan. Basta mga ganon. Walang iba yan. Pera yan. Mayor. Hindi lang natin alam kung ano talaga. Pero usually. Kasi magkaiba naman sila ng role. Hindi mo naman pwede yung di ba? Pera yan. Mayor, may question ako. Kasi ngayon nasa spotlight si Diskaya. Isa siya sa, di ba, malaking contractor. Now sabi niya, isoli ko na lang yung bahay ko, kunin nyo na lahat yung 40 ko na mga kotse. So pag ginawa niya yun at tinanggap, is that enough? Hindi na siya makukulong? And that's it? When you return everything na kinunda mo? I do not know what the law says. Yeah. But
that doesn't mean you did not do it. Right? Di ba? Kasi yun ang sasabi niya, sabihin solid na na. sinauli mo, kunwari, may ninakaw ka, tapos sinauli mo, hindi ibig sabihin na hindi ka nagbakaw. Yun na nga yun eh. Kasi lahat sila parang ganun yung gagawin. Susuliin na lang nila para tama na. O, parang hindi naman tama yun. Siguro, ang mamodify dyan, ang sentensya niya. Kung aamin talaga siya, na guilty siya, ganun, probably. But I'm not a lawyer, I cannot answer that. Ngayon, we have time. Excited sila magpa-picture sa inyo. Ito yung araw na parang ang dami-daming first-timers ngayon. No? Maraming salamat sa mga first-timers. Okay lang na magpa-picture sila. Picture lang. Ayan. O, hindi ba? O, binanatan. O, yan yung sinasabi ni Baste na itong ginagawa ni Bongbong na to, style lang yan. Kabalbalan lang yan. O, at yung mga nangyari din kay Torre, mayroong mas malaking issue na aabangan tayo dyan. Attorney Kaufman, good afternoon. How are you today? Good afternoon. How is our former President Rodrigo Roa Duterte? As always, he's in good spirits. Very happy to see his legal team. Thank you, Attorney. Attorney, after submitting the renewed request for the interim release of the former President Rodrigo Roa Duterte, what is the expected timeline for the pretrial chamber to issue its decision? Well, it's customary that the chambers rule on such requests as quickly as possible. So we anticipate within a week or two, we should have a decision. Based on ICC practice, Attorney, are there specific procedural rules and guides how quickly such requests should be resolved? Well, they should be resolved. The statutory framework requires that requests for interim release are resolved as soon as possible. Attorney, regarding your motion to defer adjudication of the jurisdictional challenge, it is correct that the pretrial chamber must first decide on the interim release request before the turning to jurisdiction. Is that what we are aiming for here? Well, I don't think the sequencing is quite correct there. The chamber can decide on jurisdiction at any stage, even up until the end of the confirmation of charges hearing. We believe that it should be decided earlier, but as you know, we made the request a long time ago, and we're still awaiting a decision on that particular matter. Interim release, however, is a different matter entirely, and the judges normally decide on that type of thing as soon as possible. So, Attorney, it is possible, just to make it clearer, that on jurisdiction, it is possible that the decision on jurisdiction could only come after the confirmation of charges hearing. At the end of the confirmation of charges hearing, it's possible. However, I believe that the decision on the jurisdictional challenge will be earlier. Interim release, I believe that should be within a few weeks. Does that affect the strategy of the defense? Not really. We hope that the former president will be released. We believe he should be released, and we hope that it will happen. Attorney, if the court ultimately decides not to proceed to trial, what happens to the unresolved motions, such as those jurisdictional challenge or interim release? Will they simply be moot or academic? They will be moot and academic, yes, exactly. I mean, if the case doesn't go to trial, it's because there isn't enough evidence to satisfy the substantial grounds to satisfy the court that the former president committed crimes. So there's no case to answer, as it were. Attorney Kaufman, on a different matter, media reports claim you withdrew the request to disqualify Chief Prosecutor Karim Khan before the appeals chamber. Can you clarify whether this is accurate? No, it's totally false. That's based on an incorrect reading that some reporter, I forget which journal it was, had of something that was published on the website. Unlike you, Alvin, who didn't unfortunately read the fine details, what was published on the ICC website was an earlier motion that we filed in April, where the prosecutor had notified his supposed lack of conflict of interest. We relied on what's called the presumption of prosecutorial regularity. Didn't feel that there was a need to basically contradict what the former prosecutor had said. I say the former prosecutor, the current prosecutor, but he's currently on self-imposed leave. And then, at the end of June, we were suddenly disclosed the motion that he'd filed on behalf of the victims that he had represented. He'd represented more than 100 victims. The number, the nature of the representation were not known to us in advance. That's why we have reintroduced the request for the disqualification of the prosecutor.
Attorney, if the appeals chamber grants your request and prosecutor Can is disqualified, what would be the immediate and long-term significance of these developments? Well, immediate and long-term significance won't be too great because effectively, as I've told you just now, he's on self-imposed leave because of the allegations made against him. However, there is an additional aspect to the request to disqualify Karim Khan. We argue that the very fact of his involvement as a victim's representative and subsequently becoming the prosecutor means that the investigation itself against the former president has been contaminated. Okay. Attorney, does that also mean that there is a requirement to change prosecutorial leadership or potentially delay the proceedings? No, because at the current moment in time, the person who's handling the prosecution, technically speaking, is Deputy Prosecutor Niang, and there's an American prosecutor who's handling the case on a daily basis. Attorney Kaufman, media outlets have been criticized for inaccurate or negligent reporting on these proceedings, particularly on sensitive matters. What is your response to this? Well, I think it's justified criticism. People jump to conclusions on the basis of what they see on the website. They don't bother reading the fine print, and they see the glaring headlines, think it's newsworthy, and immediately publish without applying the brain too much. Do you believe that such reporting could prejudice public opinion or even affect the fairness of the proceedings? Sometimes it's liable to do so, indeed, yeah. Attorney, just to piggyback on that, given that during the administration of former President Rodrigo Roa Duterte, certain media reports were arguably published with negligence in fact-checking or appeared to have been influenced by external directives, can such circumstances be invoked to challenge the credibility and evidentiary weight of media-based accounts presented before the International Criminal Court? Well, it's a rather long question, Alvin, but I'll do my best to answer. It's quite well known that at the International Criminal Court, cases start off on the basis of media reports. And in fact, one of the criticisms leveled at the prosecution in the past has been a heavy reliance on open source materials. In the present case, there has been obviously a large amount of media involvement. There's also been, however, a large amount of civil society organizations involved, victims' representations. The prosecution here have gathered substantial evidence, it must be said. So the case against the former president isn't totally relying on media material. I can put it that way. Attorney, in your recent submission on the organization of the confirmation of charges hearing, you indicated that you will have 30 minutes for your opening statement, 3 to 4 hours to address legal issues, and then 30 minutes for your closing. Could you share how you are preparing for this, especially in terms of structuring legal arguments and emphasizing key defenses? Well, I'm sorry I'm not going to litigate the case here in a media interview. However, the prosecution and the victims today have published their anticipated schedule for the confirmation of charges hearing, and they're basically the same. They're both asking for 30 minutes opening and closing, 3 hours of submissions in the middle. Do you know, Attorney Kaufman, if the confirmation of charges hearing will be streamed online for public and observers in the Philippines or globally? 100% yes. It will be available online, probably with a 30 minutes delay because things can be said that shouldn't be said during a hearing in open session. The prosecution have announced that there will be a few instances where they'll need to go into private session, closed session, in order to protect victims or witnesses' interests. Ayan na, so at least alam nyo na kung ano yung in-expect ha. Meron siyang live streaming pero delayed para medyo yung mga censored hindi na mailabas. Pero may bali-balita na may maghahakot daw, may pondo, maghahakot daw ng mga anti-Duterte na magrarally dyan. So mga kababayan, lahat ng mga available, September 23 yata yung plano nila. So kasi September 23 yata yung hearing na yan, yung sa jurisdiction, kailangan matapatan natin yan. Baka mamaya mag-away-away pa kayo dyan o isang layunin lang tayo. We might need the same as well, but the general rule is you try to minimize as much as possible private or closed sessions so that the public can be exposed to the hearing. Attorney Kaufman, just to put things in proper perspective and also for the public to have a proper thought on the matter, could you clarify the distinction between the ICC's pre-trial phase and the trial phase?
So pre-trial phase is when you're building up to this big hearing, which is going to take place in September, according to the current schedule, the confirmation of charges hearing. This is when the prosecution get the first opportunity to present their case, and the defense get their first opportunity to challenge the prosecution evidence. Essentially, the prosecution have to convince the judges that there are substantial grounds to believe that the suspect, in this case the former president, committed the crimes which the prosecution alleges he committed. This is a higher standard, a higher evidentiary standard than the reasonable suspicion standard, which is sufficient to get someone arrested. But it's a lower standard than the standard which has to be proved at trial, which is beyond reasonable doubt. So it's a kind of somewhere in between standard. And the prosecution have to satisfy the judges that there are substantial grounds to believe that the former president committed the crimes that he's committed of. Once they pass that hurdle, if they pass that hurdle, then you get to the trial phase. And that's when witnesses are brought to testify and their evidence is tested by way of cross-examination. But there has been already news circulating that almost 300 witnesses have presented themselves to be witnesses for the case of the former president before the ICC. Does this mean that this is only going to be presented if we proceed to trial phase? Well, 300 witnesses is double the amount that I'm aware of, so I don't know where these extra 150 have come from. But anyway, be that as it may, the prosecution will announce the witnesses that it intends to rely on. It's not for the defense to decide which witnesses to bring. It's the prosecution who brought this case against the former president. It's the prosecution who have to prove this case against the former president, and they have to do it beyond reasonable doubt, so assuming they satisfy the substantial grounds to believe. Just one more follow-up on that particular question, attorney. What kind of decision does the political chamber issue at the end of this stage then? Whether or not certain charges are confirmed and suitable to go forward to trial. Yes, Banat Bay from sorry. Attorney Coffan, given that Arturo Las Cañas, one of the key witness against... Uy, teka. Si Banat Bay, nag-i-English ka? Oh, may mahimatay ka dyan, ha? Ano mo naman, hindi natin 40 yan. Englisher ka, ha? Kung sumatchat GPT ka na naman, para kang si, para kang si Risa Ontiveros, ha? Oh, sige, pakinggan natin yung English na tanong ni Banat. Former President Duterte now faces an arrest warrant in the Philippines for cyber libel. How this affect his credibility before the ICC? Cyber libel. Cyber libel. Ayos ah. Ang lupit ni Banat Bay ah. Oo, ako rin nagulat eh. Ha? Walang cyber libel ah. Sige. And the strength of the case against PRRD. I'm not allowed to comment on evidence. You have to excuse me on that. I can't comment on whether or not Las Cañas is a witness or isn't a witness. And I can't comment on whatever aspect of his evidence might be relevant or not relevant to the proceedings. You have to understand that every interview that I give is being scrutinized by the judges, by the prosecution, by everybody. Correct. So I'm being cautious. Okay. What can we expect for your defense? Yan, nasa mo na katuloy. Banat Bay kasi magtatanong ka, kala mo nasa SMNI ka eh. Kala mo yung tinatanong mo, mga congressman eh. Masyado ka naman kasi. Binibisto mo si Kopman eh. Napagalitan ka tuloy. Team, lead by yourself, of course, during the confirmation of charges hearing. A very strong rebuttal of prosecution evidence. More than that, I'm not going to give you in this interview. Okay. Attorney, this is just something that has already transpired. The presence of the former President Duterte's children in The Hague is a significant development for all of the spectators. How does this demonstrate to the court that he poses no risk of flight or interference? Or is it connected in that sense? I'm not sure how it's connected. I think it's wonderful that they're able to visit their father. I think it would be even more wonderful and amazing if they were able to visit their father when he was released with guarantees to the country he's seeking to be released to. Attorney, finally, what message would you like to send to the millions of Filipinos who continue to closely monitor these proceedings and support former President Duterte? First of all, I would ask all the Filipinos who support the former president to put their faith in the judicial process. Second of all, keep praying for his speedy release with guarantees to the country he requests. And
and for his speedy return to the Philippines. And I have a request from the Philippines administration and government. I'm still waiting to be invited. I want to speak to you people. I want to negotiate the former president's return now to the Philippines. Thank you, Attorney. Thank you. Do you believe? Yan yung hindi naintindihan. Mamaya ka na Banatbay. Do you believe ka na naman dyan. Yan yung hindi nila naiintindihan kasi na sinasabi nila na pro Marcos to, dating mga naging ano to ni Marcos, abogado ni Marcos, bla 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 bla. Yan yung hindi kasi nila naiintindihan na ikaw bilang isang abogado, it's your responsibility to use the necessary all necessary kumbaga available avenue para mabigyan mo ng pabor yung amo mo. Okay, yung iyong bossing, di ba? Kailangan mabigyan mo siya ng kumbaga mapagsilbihan mo siya sa lahat ng mga posibleng paraan kahit na anong klase, basta yung objective mo, yung goal mo makuha mo whatever it takes. So para sa kanya, gusto niya makauwi si Pangulong Duterte agad-agad. At kung kailangang makipag-usap siya sa dati niyang kliyente na mga Marcos o kanino mang leader ng gobyerno sa buong mundo, gagawin niya para lang sa kanyang kliyente. Yun yung hindi naiintindihan nung iba. Kesyo, Marcos, ba't ka ba yung deal sa Marcos? Tanga. Alam naman natin na imposible yun. Oo, na bigyan pa ni Marcos ng kumbaga ibalik niya pa. Alam naman natin si Marcos nagpadala niyan dyan eh. Pero malay mo lang, di ba? Gustong itama ni Marcos. Halimbawa, tinamaan siya ng konsensya, gusto niyang ayusin yung ginawa niya. Hindi makipag-usap siya kay Kaufman. Paano ko ba makukorek yung mali ko? Hindi ba? Malay mo naman. Wag niyong masyadong minamaliit ang kapangyarihan ng langit. Kapag tinapik ka ng langit, maniwala ka. Hindi mo mapipigilan yan. Kaya malay naman natin, miski ako kung yun ang dahilan kung yun ang paraan para maiuwi si Pangulong Duterte, okay sa akin yun. Why not? Coconut. Banat, sige, tuloy mo yung tanong mo. Duterte was right to withdraw the Philippines from the ICC. Once again, I'm not going to comment on controversial issues. You're the guy who asked the difficult questions. Sorry. You have to understand. Everything I say... Lahat na lang na tanong mo, mahirap. Banatbay, buwisit ka. Papahamak mo pa ito si Kaufman, ha? Is being scrutinized. It's not really a question which I need to answer. The simple fact of the matter is he's here now and we have to deal with that. Last one, Attorney. Go ahead. Sir, Attorney Kaufman, how confident are we that the ICC will grant our request for former President Rodrigo Roa Duterte's interim release before the confirmation of charges hearing? Is there a high chance that this will be granted? Personally speaking, I'm always confident. I can only speak for myself. I can't speak for the judges. We have a judicial process. We've done the best we can. We've argued everything possible. We just hope that the judges will agree. Thank you, Attorney Kaufman. Last question, not about this case, okay? Since you have been with the PRRD for a long time, what do you think is the most misunderstood part of PRRD's leadership? The speeches which have been selectively chosen. People can choose speeches which suit their purposes, but the former president made plenty of speeches which don't necessarily support a policy of extrajudicial killing. They don't. Thank you, Attorney He Kaufman. was a person who wasn't shy of using, can we put it, colourful language. But he's probably one of the most popular politicians in the Philippines has ever had. And there's a reason for that. That's do you correct. think that the media is intentionally doing fake news so that PRRD would be crucified? I think we'll save those comments for court. Okay? Thank you. Thank you so much, Attorney Kaufman. Kulit mo talaga, Banatbay. Lahat na may crucified ka pa nalalaman. Visit ka talaga. Anyways, medyo mabigat kasi talaga magtanong si Banatbay. Alam niyo naman, pag Banatbay, laging controversial yan. Oo. Kaya mabuti na lang, Kaufman, at hindi ka kumagat sa pain ni Banatbay. Diyos mio. Ayan. So, sana may natutunan kayo ngayong vlog na ito at least nalaman natin kung ano yung mga
may pag-asa pa pala yung interim release. So kahit pa paano, kala natin patay na yan pero may pag-asa pa, and mukhang confident, mas confident ngayon si Kaufman. Siguro meron tong nasisense na something. Kaya iba yung aura ni Kaufman ngayon. It's a working development, ika nga. So magpasalamat tayo mga bossing dahil kahit papaano nakakita tayo ng ginhawa. Ayan, so kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay kayo, like and share. Don't forget at saka mag-subscribe kayo. Mabuhay, and I'll see you again. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutuwa.